Kababalik lang ng manugang ko mula sa paggawa ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Isang oras ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang text message na nagsasabing, "Hiram ko muna yung lumang singsing mo para sa party, Lola. Sana okay lang." Ngumiti ako at nagreply, "Magsaya ka, mahal." Pero agad-agad pagkatapos, tinawagan ko ang aking abogado, si Frank Miller, at sinabi sa kanya, mag-file ka ng report para sa pagnanakaw ng inventory item 847, isang pink diamond ring na nagkakahalaga ng $3 milyong. Isang oras ang lumipas, ni-raid ng mga pulis ang eleganteng party kung saan ipinagyayabang ni Cynthia ang singsing ko sa paniniwalang isang walang kwentang alahas lang ang kinuha niya. Kung pinapanood mo ito, mag-subscribe ka at sabihin mo sa akin kung taga saan ka dahil ang kwentong ito ay mag-iiwan sa iyo na walang masabi. Ang pangalan ko ay Dolores. Ako ay 71 taong gulang at sa nakalipas na 10 taon, turing sa akin ay parang isang biyenan na hindi nakikita, ang matandang babae na nakakasagabal sa mga pagtitipon ng pamilya. Para kay Cynthia, isa lamang akong matandang babae na nakakainis na nakatira sa bahay na iniwan sa akin ng yumaong asawa ko. Sumali siya sa aming pamilya 1 dekada na ang nakalipas ng pakasalan niya ang aking anak na si Luis. At mula pa noong unang araw, ipinaramdam niya sa akin na ako ay isang nanghihimasok sa sarili kong tahanan. Isa si Cynthia sa mga babaeng naniniwala na ang mundo ay may utang sa kanila ng lahat. Elegante, mapanlinlang, laging nakasuot ng pinakamagagandang pula at berdeng bestida na pinalamutian ng mamahaling alahas na binili ng anak ko para sa kanya para manatili siyang masaya. Mula nang tumuntong siya sa aking tahanan, sinimulan niya akong tratuhin na parang ako ang kanyang personal na katulong. "Dolores, gawan mo ako ng kape. Dolores, plansahin mo ang itim kong bestida para mamayang gabi. Dolores, huwag kang mag-ingay kapag naglalakad ka." Sumasakit ang ulo ko. Hindi niya ako kailanman kinausap ng may paggalang. Para sa kanya, ako ay simpleng ang matanda na para bang wala akong pangalan. Sa mga hapunan ng pamilya, pag-uusapan niya ako na para bang wala ako roon. "Luis, dapat isaalang-alang ng nanay mo na lumipat sa isang retirement home. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang taong kaedad niya. At ang anak ko, ang sarili kong anak, ay yuyuko lang at bubulong, 'Ayos lang si mama dito, Cynthia.' Pero alam kong nagbabago na ang mga bagay-bagay. Nagsimulang tumingin sa akin si Louie sa ibang paraan na para bang ako ay isang pabigat. Dahan-dahang nilason ni Cynthia ang kanyang isipan, binubulungan siya na masyado na akong matanda para alagaan ang isang malaking bahay na kailangan nila ang espasyo para sa kanilang sariling mga plano. Mayroon siyang malalaking pangarap na gawing personal na opisina ang sala ko, na baguhin ang hardin na inalagaan namin ng asawa ko sa loob ng 40 taon para maging isang modernong entertainment area. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang kanyang mga panghihiya ng tahimik. Kapag may mga bisitang dumarating, ipinakikilala ako ni Cynthia bilang nanay ni Luis, hindi kailanman bilang may-ari ng bahay. Kapag nagho-host siya ng mga party, kailangan kong magtago sa aking silid dahil ayon sa kanya, ang mga matatanda ay nagiging dahilan para hindi maging komportable ang iba. May mga gabi na umiiyak ako ng tahimik, nag-iisip kung paano ako naging invisible sa tahanang itinayo ko ng may labis na pagmamahal. Ang hindi alam ni Cynthia, ang hindi alam ng sino man sa aking pamilya, ay mas marami pa sa bahay na ito ang iniwan sa akin ng yumaong asawa kong si Mario. Sa aming mga huling taon, lihim na nangolekta si Mario ng mahahalagang sining, alahas at mga antigo. Alam niyang simple lang ako na hindi ko kailanman ipinagyabang ang yaman at nagtiwala siya na malalaman ko kung paano pangasiwaan ang kanyang pamana kapag dumating ang tamang panahon. Sa isang lihim na safe na nakatago sa likod ng isang painting sa aking silid tulugan, nag-iingat siya ng isang koleksyon na nagkakahalaga ng mahigit $15 milyong.
Kabilang sa mga pirasong iyon ay ang singsing na hiniram ni Cynthia, isang 5 karat na pink diamond ring na idinisenyo ng isang Princess na alahero noong 1920 na nagkakahalaga ng $3 milyong. Sa sino mang hindi pamilyar sa mga alahas, maaring mukha lamang itong isang simpleng, eleganteng antigong singsing, ngunit para sa mga eksperto, ito ay isang obra maestra. Ngayon, may importanteng charity gala si Cynthia, isa sa mga eleganteng pagtitipon kung saan ipinapakita ng mga asawa ng mga negosyante ang kanilang pinakamagagandang kasuotan at nagpapagandahan kung sino ang may pinakakahanga-hangang mga alahas. Sa loob ng ilang linggo, narinig ko siyang nagrereklamo na wala siyang perpektong accessory para sa kanyang gintong bestida. Tinitingnan niya ang mga katalogo ng alahas, bumubuntong hininga dahil ang mga pirasong gusto niya ay masyadong mahal, kahit para sa malaking budget na ibinigay sa kanya ni Luis. Kaninang umaga, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa hardin, nakita ko siyang pumasok sa aking silid nang walang pahintulot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangingialam siya sa aking mga gamit. Pero iba ngayon. Pinanood ko siyang buksan ang aking jewelry box, yung maliit na kahon na kahoy, kung saan ko itinatago ang ilang hindi gaanong mahahalagang piraso, at napunta ang kanyang mga mata sa pink diamond ring. Kinuha niya ito, sinuri laban sa liwanag, at nakita ko yung mapanghamak na ngiti na lagi niyang suot kapag naniniwala siyang may natagpuan siyang magagamit niya. Makalipas ang 1 oras, natanggap ko ang text message na iyon. "Hiram ko muna yung lumang singsing mo para sa party, Lola. Sana okay lang." Wala man lang siyang kagandahang loob na magpaalam muna. Kinuha na lang niya, iniisip na lahat ng akin ay nasa kanyang disposisyon, na masyado na akong matanda at walang halaga para magmay-ari ng anumang may tunay na halaga. Nang mabasa ko ang mensaheng iyon, may nagbago sa loob ko. Sa loob ng 10 taon, tiniis ko ang kanyang mga panghihiya, ang kanyang paghamak, ang kanyang malulupit na puna tungkol sa aking edad at sa aking di umano'y kawalang silbi. Pero ang kunin ang aking singsing nang walang pahintulot, yung singsing na iyon na kumakatawan sa isa sa pinakamahahalagang piraso sa lihim na koleksyon ni Mario, iyon na ang huling patak. Naupo ako sa aking upuan sa hardin, tinitingnan ang mensahe sa aking telepono at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tunay akong napangiti. "Magsaya ka, mahal," sagot ko. Pero agad-agad pagkatapos, tinawagan ko si Frank, ang aking pinagkakatiwalaang abogado. Si Frank ang matalik na kaibigan ni Mario, ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa aming nakatagong yaman. "Frank," sabi ko na may boses na mas matatag kaysa sa ginamit ko sa loob ng maraming taon. "Oras na para i-activate ang protocol na idinisenyo ninyo ni Mario." Kinuha ni Cynthia ang inventory item 847. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay narinig ko ang tawa ni Frank. "Dolores, sigurado ka ba talagang gusto mong gawin ito? Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan." Kinumpirma ko na oo. Pagkatapos ng 1 dekada ng mga panghihiya, oras na para malaman ng aking manugang kung sino talaga ang kanyang kinakalaban. Ipinaliwanag ni Frank ang plano. Sa loob ng maraming taon, idinodokumento niya ang bawat piraso ng koleksyon ni Mario. Opisyal na inirerehistro ang mga ito bilang mga high-value item na may tiyak na mga numero ng inventaryo. Bawat piraso ay may mga sertipiko ng pagiging tunay, mga na-update na appraisal, at higit sa lahat, kumpletong insurance coverage. Ang singsing na kinuha ni Cynthia ay legal na nakarehistro bilang item 847 na nagkakahalaga ng $3 milyong. "Tatawagan ko agad ang insurance company," sabi sa akin ni Frank. Nakasaad sa protocol na kapag ang isang nakarehistrong piraso ay kinuha ng walang pahintulot ng may-ari, dapat nating i-report ito bilang pagnanakaw kaagad. Sa loob ng 30 minuto, magkakaroon ang mga pulis ng warrant para bawiin ang ninakaw na ari-arian, nasaan man ito. Habang ginagawa ni Frank ang mga kinakailangang tawag, naupo ako sa aking sala at inalala ang lahat ng pagkakataon na ipinaramdam sa akin ni Cynthia na ako ay invisible.
ang pagkakataon na nag-host siya ng hapunan para sa mga business partner ni Louis at sinabihan akong kumain sa kusina dahil walang sapat na espasyo sa dining room. Noong nakaraang Pasko nang buksan niya ang mga mamahaling regalo na binili ni Louis para sa kanya at pagkatapos ay inabutan ako ng isang murang scarf na nagsasabing, "Binilhan ka namin ng isang simpleng bagay dahil sa edad mo, hindi mo na kailangan ng maraming bagay." Naalala ko ang araw na dumating ang kanyang mga kaibigan para sa isang book club meeting. Nagbabasa ako sa paborito kong armchair sa sala nang pumasok siya at sinabi sa harap ng lahat, "Dolores, pwede bang pumunta ka sa kwarto mo? Kailangan namin ng privacy para pag-usapan ang mga mahahalagang bagay." Tiningnan ako ng kanyang mga kaibigan na may awa na para bang ako ay isang matandang alagang hayop na kailangang ilipat para hindi makasagabal. Pero ang pinakamasakit na alalahanin ay ang usapan na narinig ko noong nakaraang linggo. Kausap ni Cynthia sa telepono ang kanyang kapatid na si Gretchen at naririnig ko ang lahat mula sa pasilyo. "Sumpaman, nababaliw na ako sa matandang to," sabi niya. "Nakatira siya sa malaking bahay na ito na parang reyna, pero tingnan mo kung paano siya manamit. Tingnan mo ang mga mumurahin niyang alahas. Nakakaawa. Hinihintay lang namin ni Louis na magdesisyon siyang lumipat sa isang retirement home, pero masyado siyang matigas ang ulo. Kapag sa wakas ay umalis na siya, ire-renovate ko ang buong bahay na ito, simula sa pagtatapon ng lahat ng kanyang mga pangit na antigo sa basura." Ang pag-uusap na yon ang naging sandali na nagpasya akong hindi na ako mananahimik. Hindi lamang ako hinahamak ni Cynthia, hinahamak din niya ang lahat ng itinayo namin ni Mario. Wala siyang ideya na ang mga pangit na antigong iyon na kinamumuhian niya ay mas malaki ang halaga kaysa sa perang kikitain niya sa ilang buhay. Tumawag muli si Frank. "Handa na ang lahat, Dolores. Opisyal nang na-file ang theft report. Nakalista ang Singsing bilang ninakaw na ari-arian na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar. Ibinigay ko sa mga pulis ang address ng hotel kung saan ginaganap ang charity gala. May utos sila na bawiin agad ang ninakaw na ari-arian." "At ano ang mangyayari kay Cynthia?" tanong ko. "Frank, technically, nakagawa siya ng grand larceny. Pinag-uusapan natin ang 3 milyong dolyar. Ayon sa batas, maaari siyang makulong ng ilang taon, pero ikaw ang biktima. Kaya, ikaw ang magpapasya kung gusto mong ituloy ang mga kasong kriminal o simpleng bawiin lang ang iyong ari-arian." Sinabi ko sa kanya na gusto kong pag-isipan ito. Sa ngayon, gusto ko lang makita ang mukha ni Cynthia kapag nalaman niyang lubos niyang minaliit ang walang kwentang matandang babae na labis niyang kinamumuhian. 1 oras matapos kong mag-file ng report, tumunog ang aking telepono. Si Louis iyon at mukhang natataranta siya. "Ma, anong nangyayari? Ni-raid ng mga pulis ang party ni Cynthia. Sinasabi nilang nagnakaw siya ng singsing na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar. Siguradong isang malaking pagkakamali ito." "Hindi ito pagkakamali, anak," mahinahon kong sagot. "Kinuha ng asawa mo ang isang napakahalagang piraso mula sa koleksyon ng iyong ama nang walang pahintulot. Ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng eksaktong 3 milyong dolyar at wala siyang karapatang kunin ito." "Anong koleksyon? Anong pinagsasabi mo? Wala namang pag-aari si Papa na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar. Ma, kailangan mong tawagan ang mga pulis at sabihin sa kanila na hindi pagkakaunawaan lang ito." Hindi ka panipaniwala. Ang sarili kong anak ay hindi man lang alam ang katotohanan tungkol sa yaman na naipon ng kanyang ama. Maingat si Mario na panatilihing lihim ang kanyang mga pamumuhunan at koleksyon kahit kay Louis. Gusto niyang protektahan ang aming pamilya mula sa mga panganib na kaakibat ng nakikitang yaman. Mga kidnapper, mga manloloko, mga malalayong kamag-anak na bigla na lang lilitaw para humingi ng pera. "Louis," sabi ko, "maraming bagay na hindi mo alam tungkol sa iyong ama at tungkol sa akin. Ang asawa mo ay nakagawa ng isang napakaseryosong pagkakamali at haharapin niya ang mga kahihinatnan ng mag-isa." "Ma, nababaliw ka na ba?" Umiiyak si Cynthia. Tinatrato nila siya na parang isang kriminal. Kinukunan ng video ng mga kaibigan niya ang lahat. Sira na ang reputasyon niya. "Reputasyon niya?
Ulit ko. Paano naman ang 10 taon na tiniis kong tratuhin niya ako na parang basura sa sarili kong tahanan? Paano ang lahat ng pagkakataon na pinahiya niya ako sa harap ng mga tao? Paano yung usapan kung saan sinabi niya sa kapatid niya na nakakaawa ako? Natahimik si Luis. Alam na alam niya kung anong usapan ang tinutukoy ko dahil narinig din niya ito at walang ginawa para ipagtanggol ako. Ma, pakiusap. Sa wakas ay bulong niya. Mahirap pakisamahan si Cynthia minsan, pero hindi niya deserve na makulong para sa isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ito hindi pagkakaunawaan, Luis. Pagnanakaw ito. At ngayon, malalaman ng asawa mo na ang babaeng labis niyang hinahamak ay hindi ang walang magawang matandang babae na inaakala niya. Ibinaba ko ang telepono at naupo ng tahimik, pinoproseso ang nangyari. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ay 10 taon na pinapanood ang kanyang asawa, nahiyain ako at hindi man lang nagtaas ng boses para ipagtanggol ako. Ngayong dumating na ang mga kahihinatnan, gusto niyang ako ang magligtas kay Cynthia mula sa sarili nitong kayabangan. Pero hindi ko gagawin iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada, hindi ako magiging ang babaeng invisible na tinitiis ang lahat ng tahimik. 20 minuto ang lumipas, dumating si Frank sa aking bahay kasama si Patrick, isang private detective na nakatrabaho niya sa loob ng maraming taon. Si Patrick ay isang lalaki na nasa 50 anyos, elegante at propesyonal na dalubhasa sa mga kaso ng panloloko at pagnanakaw ng sining. Dolores, sabi sa akin ni Frank, lihim na iniimbestigahan ni Patrick si Cynthia sa nakalipas na 6 na buwan, mula nang banggitin mo ang iyong hinala tungkol sa kanyang mga gawain. Nagulat ako. Anong hinala? Hindi ko kailanman sinabi sa iyo na pinaghihinalaan ko si Cynthia. Ngumiti si Frank. Naaalala mo ba ang usapan natin noong Disyembre nang banggitin mo na ang ilan sa iyong maliliit na piraso ay nalipat ng pwesto at na napansin mong ang iyong jewelry box ay nailipat ng ilang beses? Oo, naaalala ko. Akala ko'y imahinasyon ko lang iyon, ang pagiging makakalimutin ng katandaan. Hindi iyon pagkalimot, Dolores. Nagpa siya akong mag-imbestiga ng lihim at ang natuklasan ni Patrick ay higit pa sa singsing ngayon. Binuksan ni Patrick ang isang folder na puno ng mga litrato at dokumento. Mrs. Dolores, halos 2 taon nang nagbebenta ng mga piraso mula sa iyong koleksyon ang inyong manugang. Maliliit na bagay sa simula, mga antigong brotse, mga hikaw na perlas, isang kwintas na pilak, mga bagay na maaaring naisip mong nawala mo o nailagay sa ibang lugar. Bumilis ang tibok ng puso ko. May dokumento kami ng hindi bababa sa 12 magkakaibang benta sa mga pawn shop at antique store sa lungsod. Ang kabuuang halaga ng naibenta niya ay humigit kumulang na 45,000 dolyar. Hindi ko mapaniwalaan ang naririnig ko. Hindi lamang ako hinihiya ni Cynthia at tinatrato na parang invisible, ninanakawan din pala niya ako sa loob ng maraming taon. Pero paano? Paano niya nalaman kung aling mga piraso ang kukunin ng hindi ko napapansin? Matalino siya, pagpapatuloy ni Patrick. Kinuha lamang niya ang mga pirasong bihirang mong suotin o yung mga nakatago sa ilalim ng iyong mga drawer. Tila ilang taon na niyang mental na kinakatalogo ang lahat ng iyong alahas, tinutukoy kung alin ang maaari niyang kunin nang hindi mo agad mapapansin ang pagkawala. Bukod pa rito, mayroon kaming ebidensya na kinukunan niya ng litrato ang lahat ng iyong mahahalagang ari-arian marahil para suriin kung ano pa ang maaari niyang ibenta sa hinaharap. Idinagdag ni Frank, may mga recording si Patrick ni Cynthia sa 3 magkakaibang pawn shop kung saan malinaw siyang nagsisinungaling tungkol sa pinagmulan ng mga alahas. Sa isang recording sinasabi niyang mga pamana ito mula sa kanyang yumaong lola. Sa isa pa, sinasabi niyang ibinigay ito ng kanyang asawa, ngunit kailangan niya ng mabilis na pera para sa isang medical emergency. Naramdaman ko ang isang halo ng galit at pagtataksil na hindi ko pa naranasan dati. Sa loob ng 2 taon, habang nakakaramdam ako ng guilt sa pagkawala ng aking mga gamit, habang iniisip kong bumibigay na ang aking memorya, sistematikong ninanakawan pala ako ni Cynthia at pagkatapos ay nagsisinungaling para ibenta ang aking mga ari-arian.
Mas malala pa, pinaplano niyang mas malaki pa ang nakawin sa akin, lihim na kinukunan ng litrato ang aking koleksyon. Meron pa, sabi ni Patrick na lumipat sa susunod na pahina ng file. Ang kanyang mga pattern sa paggastos ay hindi tumutugma sa kitang opisyal na mayroon sila ng iyong anak. Sa nakalipas na 2 taon, si Cynthia ay bumili ng mahigit 30,000 dolyar na halaga ng mga damit, nagbayad para sa mamahaling mga treatment, mga marangyang bakasyon, at madalas na pumupunta sa mga high-end na restaurant. Nang ikumpara namin ang mga gastusing ito sa perang alam naming nakuha niya sa pagbebenta ng iyong mga alahas, eksaktong tumugma ang mga numero. Kaya ang perang ginamit ni Cynthia para bilhin ang lahat ng mga eleganteng pula at berdeng bestidang iyon, ang mga designer handbag na ipinampapamukha niya sa akin ng may pagmamataas, ang mga mamahaling sapatos na ginamit niya para tapakan ang aking pagpapahalaga sa sarili, lahat iyon ay nagmula sa pagbebenta ng aking mga ari-arian. Pinupondohan niya ang kanyang marangyang pamumuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw sa akin, ang walang silbing matandang babae na labis niyang kinamumuhian. Pero teka, sabi ko, kung alam niyo na ito ng ilang buwan, bakit wala kayong sinabi sa akin? Nagpalitan ng tingin si Frank at Patrick. Dolores, kailangan namin ng sapat na ebidensya para makabuo ng isang matibay na kaso. Isa pa, gusto naming hintayin na makagawa siya ng isang pagkakamali na sapat na malaki na hindi niya maitatanggi o mamamanipula ang sitwasyon. Ang pagnanakaw ngayon ng 3 milyong dolyar na singsing ay eksaktong pagkakamali na iyon. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero pero sinagot ko. Mrs. Dolores? Boses ng isang babae na hindi ko nakilala. Tila kinakabahan. Ito si Detective Margaret Garcia mula sa Metropolitan Police. Nasa Plaza Hotel kami kasama ang iyong manugang, si Cynthia. Iginigiit niya na binigyan mo siya ng pahintulot na kunin ang singsing at lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pwede ka bang pumunta sa hotel para linawin ang sitwasyon? Detective Garcia, sagot ko, kinuha ng manugang ko ang singsing na iyon nang walang pahintulot ko. Nasa akin ang text message kung saan siya mismo ang umamin na hiniram niya ito nang hindi nagpapaalam. Bukod dito, ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar at bahagi ng isang legal na nakarehistrong koleksyon. Naiintindihan ko, ma'am, ngunit labis na nagagalit ang inyong manugang at narito rin ang inyong anak, iginigiit na siguradong mayroong hindi pagkakaunawaan. Sinasabi niyang hindi ka kailanman nagmay-ari ng ganoong kahalagang alahas at malamang ay may pagkakamali sa appraisal. Natawa ako, isang tawa na ikinagulat maging Nina, Frank at Patrick. Detective, sinasabi ng anak ko na imposible akong magkaroon ng mahahalagang alahas dahil masyado akong mahirap o masyadong tanga para magmay-ari ng ganoong bagay. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa kabilang linya. Well, ma'am, nabanggit niya na nabubuhay ka sa isang maliit na pensyon at hindi kailanman nagpakita ng mga senyales ng ganoong uri ng yaman. Detective Garcia, darating ako dyan sa loob ng 1 oras at dadalhin ko ang aking abogado at lahat ng mga dokumento na nagpapatunay hindi lamang na akin ang singsing, kundi na ninanakawan ako ng aking manugang sa loob ng maraming taon. Inaasahan ko na pagdating ko, siya ay nasa kustodya na ng pulisya, tulad ng nararapat sa isang magnanakaw na nagnakaw ng ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong dolyar. Matapos ibaba ang telepono, tiningnan ko sina Frank at Patrick. Mga Ginoo, oras na para malaman ni Cynthia at ng aking anak kung sino talaga ang kanilang kinakalaban sa lahat ng mga taon na ito. Ngumiti si Frank. Dolores, mayroon pa ba akong dapat malaman bago tayo pumunta sa hotel? Natuklasan ni Patrick na nakikipag-usap si Cynthia sa isang art appraiser na nagngangalang Mark. Ipinapakita sa kanya ang mga litrato ng ilang piraso mula sa iyong koleksyon. Tila, nagpaplano siya ng mas malaking pagnanakaw. Ayon sa aming mga recording, naniniwala siyang maibebenta niya ang ilan sa iyong mga painting at sculpture sa halagang hindi bababa sa 200,000 dolyar.
Idinagdag ni Patrick, Mrs. Dolores, hindi ka lang tinitingnan ng iyong manugang bilang isang walang silbing matandang babae, tinitingnan ka niya bilang isang mapagkukunan ng kita na maaari niyang pagsamantalahan ng walang kahihinatnan. Sa kanyang sariling na-record na mga salita sa isang pag-uusap sa telepono sa appraiser na iyon, sinabi niya, hindi man lang alam ng matanda kung ano ang mayroon siya. Maaari kong nakawin ang kalahati ng kanyang mga gamit at hindi niya mapapansin. Masyado na siyang ulyanin para mag-ingat ng inventaryo ng kanyang mga ari-arian. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa muka. Hindi lamang ako ninanakawan ni Cynthia, pinagtatawanan pa niya ako, itinuturing akong masyadong tanga at walang silbi para mapansin ang kanyang mga krimen. Nagpaplano siyang nakawin ang halos lahat sa akin, sinasamantala ang inaakala niyang pagkaulyanin ko. Frank, sabi ko, tumayo mula sa aking upuan nang may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Gusto kong isampa mo ang lahat ng posibleng kaso laban kay Cynthia, hindi lamang para sa singsing ngayon, kundi para sa lahat ng pagnanakaw sa nakalipas na 2 taon, at gusto kong malaman ng aking anak, si Luis, kung anong uri ng babae ang pinili niyang maging asawa. Sigurado ka ba talaga, Dolores? Kapag isinapubliko natin ito, malalaman ng buong pamilya ang katotohanan tungkol sa yaman ni Mario at sa mga krimen ni Cynthia. Wala nang paraan para bumalik. Tumingin ako sa bintana, sa hardin na inalagaan namin ni Mario sa loob ng 40 taon, ang hardin na gustong sirain ni Cynthia para maging kanyang modernong entertainment area. Inisip ko ang lahat ng panghihiyang tiniis ko, ang lahat ng pagkakataon na naramdaman kong invisible ako sa sarili kong tahanan, ang lahat ng gabi na umiyak ako na nag-iisip kung talagang kasing walang silbi ako tulad ng ipinaramdam sa akin ni Cynthia. Frank, sabi ko, oras na para turuan ng ulyanin na matandang ito ng leksyon na hindi nila malilimutan. Pagdating namin sa Plaza Hotel, eksakto ang eksena sa aking inaasahan. Mayroong hindi bababa sa 5 sasakyan ng pulis sa pasukan, mga lokal na reporter na dumating na akit ng drama at mga grupo ng mga bisita mula sa charity gala na umaalis sa hotel na nagbubulungan at nagtuturuan. Ito ang uri ng iskandalo na maaalala ng mataas na lipunan ng aming lungsod sa loob ng maraming taon. Pagpasok ko sa lobby, agad kong nakita si Cynthia. Nakaupo siya sa isang leather na sofa na pinalilibutan ng 3 pulis. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi siya mukhang ang eleganteng, kontroladong babae na dati niyang ipinakikita. Ang kanyang perpektong makeup ay may bahid ng luha. Ang kanyang gintong bestida ay gusot at ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa kanyang harapan. Ang singsing, ang aking $3 milyong na singsing, ay wala na sa kanyang daliri. Nakatayo si Luis sa tabi niya, marahas na kumukumpas habang kausap ang isang detective. Nang makita niya akong pumasok, kasama sina Frank at Patrick, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa desperasyon tungo sa isang bagay na tila galit. Mabilis siyang lumakad patungo sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata na sinisisi niya ako, hindi ang kanyang magnanakaw na asawa, para sa buong sitwasyong ito. Ma, kailangan mong ayusin to ngayon din, sigaw niya sa akin sa harap ng buong siksikang lobby. Pinapahiya si Cynthia sa publiko dahil sa'yo. Ina-upload ng mga kaibigan niya ang mga video sa social media. Sira na ang reputasyon niya. Reputasyon niya? Ulit ko, pinapanatiling kalmado ang aking boses kahit na nanginginig ako sa galit sa loob. Luis, nagnakaw ang asawa mo ng singsing na nagkakahalaga ng $3 milyong mula sa akin. Hindi natin pinag-uusapan ang isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang mumurahing alahas. Pinag-uusapan natin ang isang seryosong krimen. Pero ma, hindi mo naman sinabi sa amin na mayroon kang ganoon kahalagang bagay. Kung alam lang namin, hindi sana ito nangyari. Akala ni Cynthia, isa lang yung lumang singsing na walang halaga. Lumapit si Frank at inabot kay Luis ang isang makapal na folder. Mr. Luis, narito ang lahat ng mga dokumento na nagpapatunay sa halaga ng singsing, kasama ang mga sertipiko ng pagiging tunay at mga pulisya ng insurance.
hindi nagnakaw ang iyong asawa ng isang walang halagang lumang singsing. Nagnakaw siya ng isang makasaysayang piraso ng alahas na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar. Binuksan ni Louie ang folder at sinimulang suriin ang mga dokumento. Pinanood ko habang unti-unting nagbabago ang kanyang ekspresyon mula sa hindi paniniwala tungo sa ganap na pagkabigla. Ito, hindi ito pwedeng maging totoo. Talagang may ganitong mga bagay si Papa. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa amin? Dahil alam ng iyong ama na mas mabuting panatilihing pribado ang aming yaman, paliwanag ko. At sa pagkakita kung paano ako ninanakawan ng iyong asawa sa loob ng 2 taon, mukhang tama siya. Ninanakawan ka sa loob ng 2 taon? Anong pinagsasabi mo? Lumapit si Patrick at ipinakita kay Louis ang kumpletong file tungkol kay Cynthia. Ang mga litrato niya sa mga pawn shop, ang mga recording kung saan siya nagsinungaling tungkol sa pinagmulan ng aking mga alahas, ang mga resibo ng benta, lahat ay naroon. Ang iyong asawa, Mr. Louis, ay sistematikong ibinebenta ang mga ari-arian ng iyong ina sa nakalipas na 2 taon. May dokumento kami ng mga pagnanakaw na umaabot sa 45,000 dolyar. Hindi makapagsalita si Louis habang sinusuri niya ang ebidensya. Nakita ko ang pagguho ng kanyang mundo sa harap ng kanyang mga mata. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng hinayaan niyang tratuhin ako na parang basura sa loob ng 1 dekada ay isang magnanakaw na pinagsasamantalahan ang sarili niyang ina. Sa sandaling iyon, lumapit sa amin si Detective Garcia. Mrs. Dolores, kailangan kong opisyal mong kumpirmahin ang ilang detalye. Binigyan mo ba ng pahintulot ang iyong manugang na kunin ang nasabing singsing? Hinding-hindi, matatag kong sagot. Nasa akin ang text message kung saan siya mismo ang umamin na hiniram niya ito nang hindi nagpapaalam. Sa mundo ko, ang pagkuha ng isang bagay ng walang pahintulot ay tinatawag na pagnanakaw. At maaari mo bang kumpirmahin na legal na sa iyo ang singsing? Sumingit si Frank. Detective, narito ang lahat ng legal na dokumento. Binili ang singsing ng yumaong asawa ni Mrs. Dolores noong 1975. Nakarehistro ito sa kanyang huling habilin, naka-insure ito para sa buong halaga nito, at bahagi ito ng opisyal na inventaryo ng pamanang natanggap ni Mrs. Dolores. Sinuri ng detective ang mga dokumento at tumango. Mukhang maayos ang lahat. Mrs. Dolores, nais mo bang magsampa ng mga kasong kriminal laban sa iyong manugang? Bago ako makasagot, sumigaw si Cynthia mula sa kanyang kinauupuan. Dolores, pakiusap. Isang hindi pagkakaunawaan lang to. Alam mo, hindi kita sasaktan ng sadya. Palagi kitang tinatrato ng may respeto. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, kinakausap ako ni Cynthia ng may desperasyon sa halip na paghamak. Sa unang pagkakataon, kailangan niya ako sa halip na tratuhin akong parang invisible. Respeto? Tanong ko, lumalakad patungo sa kinauupuan niya. Tinatawag mo bang respeto ang 10 taon ng mga panghihiya? Tinatawag mo bang respeto ang pagsasabi sa akin na kumain sa kusina kapag may mga bisita? Tinatawag mo bang respeto ang pagnanakaw sa akin sa loob ng 2 taon at pagkatapos ay tawagin akong ulyanin? Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Magnakaw sa'yo? Wala akong ninakaw sa'yo. Ito ang unang pagkakataon na may kinuha akong sa'yo. Lumapit si Patrick at ipinakita sa kanya ang mga litrato niya sa mga pawn shop. Mrs. Cynthia, meron kaming photographic at video evidence mo na nagbebenta ng mga ari-arian ng iyong biyenan sa hindi bababa sa 12 magkakaibang okasyon sa nakalipas na 2 taon. Tuluyang namutla ang mukha ni Cynthia. Tiningnan niya ang mga litrato. Pagkatapos ay ako, pagkatapos ay si Louis, desperadong naghahanap ng paliwanag na makapagliligtas sa kanya. Iyon ay maliliit na piraso lang na akala ko hindi mo na ginagamit, bulong niya. Hindi ko akalain na mapapansin mo, akala ko nakalimutan mo na sila. At iyon ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang nakawin sila? Tanong ko. At magsinungaling sa mga pawn shop na nagsasabing mga pamana sila mula sa iyong lola? Tiningnan siya ni Louie ng may pagkasuklam. Cynthia, ginawa mo ba talaga yon? Ninakaw mo ba talaga ang mga gamit ng nanay ko sa loob ng maraming taon? Nagsimulang umiyak ng mas malakas si Cynthia. Louis, alam mo kung gaano natin kailangan ng dagdag na pera.
Alam mo, hindi sapat ang sahod mo para sa lifestyle na gusto natin at napakarami niyang gamit. Akala ko hindi niya mapapansin ang ilang maliliit na pirasong nawawala. Pero hindi sa'yo yon para kunin, sigaw ni Luis. Sa nanay ko yon at pinalabas mo na nawawala na ang memorya niya kapag nagtatanong siya tungkol sa kanyang mga gamit. Noon ko napagtanto kung ano talaga ang nangyayari. Hindi lamang ako ninanakawan ni Cynthia, minamanipula din niya si Luis para maniwala na nagkakaroon ako ng demensya. Sa tuwing babanggitin kong may hindi ako mahanap, ibubulong niya kay Luis na normal sa mga matatanda na mawalan ng gamit at makalimutan kung saan nila inilagay. Detective Garcia, sabi ko, nakakaramdam ng isang kakaiba at makapangyarihang kalmado. Gusto kong isampa ang lahat ng posibleng kaso laban sa aking manugang, hindi lamang para sa singsing ngayon, kundi para sa lahat ng pagnanakaw na ginawa niya sa nakalipas na 2 taon. Huwag, sigaw ni Cynthia. Pakiusap Dolores, maibabalik ko sa iyo lahat, mababayaran kita. Huwag mong gawin to sa akin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Cynthia, sa loob ng 10 taon, tinrato mo ako na parang invisible. Pinahiya mo ako sa harap ng mga bisita. Pinaramdam mo sa akin na ako ay isang walang silbing pabigat sa sarili kong tahanan. Sa loob ng 2 taon, ninakawan mo ako habang pinalalabas na nawawala na ang aking memorya. At ngayong dumating na ang mga kahihinatnan, gusto mong kaawaan kita? Pero hindi ko naman akalain na ganoon ka seryoso. Hindi ko akalain na mayroon kang ganoong kahahalagang bagay. Kung alam mong mayroon akong mahahalagang bagay, mas marami ka bang nanakawin sa akin? Hinayaan ko siyang pag-isipan ang tanong na iyon saglit. Cynthia, ang problema ay hindi ang hindi mo alam ang halaga ng ninakaw mo. Ang problema ay nagnakaw ka sa akin. Ang problema ay sa loob ng 1 dekada, tinrato mo ako na parang basura. Lumapit si Frank sa detective. Detective Garcia, gusto rin naming magsampa ng mga kaso para sa iba pang dokumentadong pagnanakaw. Meron kaming sapat na ebidensya para kasuhan ang hindi bababa sa 12 karagdagang kaso ng pagnanakaw. Tumango ang detective. Naiintindihan ko, Mrs. Cynthia, ikaw ay arestado para sa grand larceny sa unang degree, maraming bilang ng petty theft at fraud. May karapatan kang manahimik. Habang binabasa ng detective ang Miranda rights ni Cynthia, tiningnan ko ang aking anak na si Luis. Nakatayo siya roon, pinapanood ang kanyang asawa na opisyal na inaaresto. Sa wakas ay nauunawaan na ang babaeng pinakasalan niya ay isang kriminal na pinagsasamantalahan ang sarili niyang ina sa loob ng maraming taon. Ma, sabi niya sa basag na boses, hindi ko alam ang lahat ng ito. Kailangan mong maniwala sa akin. Luis, sagot ko, marahil hindi mo alam ang tungkol sa mga pagnanakaw, pero alam mo kung paano ako tinatrato ni Cynthia. Nakita mo ang bawat panghihiya, bawat pagmamaliit, bawat sandali. Pinaramdam niya sa akin na ako ay invisible sa sarili kong tahanan at wala kang sinabi. Yumuko si Luis, hindi makatingin sa akin. Alam niyang tama ako. Sa loob ng 10 taon, naging tahimik siyang saksi sa paggawa ng kanyang asawa sa akin na isang estranghero sa sarili kong tahanan. At pinili niya ang madaling daan, ang huwag magsalita, huwag kumprontahin, huwag ipagtanggol ang sarili niyang ina. Ngayong lumabas na ang katotohanan, sa wakas ay naunawaan niya ang halaga ng kanyang pananahimik. Ma, bulong niya, akala ko magkakasundo rin kayong dalawa. Akala ko kung hindi ako makikialam, maaayos din ang mga bagay-bagay. Hindi naaayos ang mga bagay-bagay ng kusa, Luis, sagot ko. Lalo na kapag ang isang tao ay sistematikong nang-aabuso ng iba. Ang asawa mo ay hindi lamang ako binasto sa loob ng 1 dekada, ninakawan niya ako, minanipula at nagplanong magnakaw pa ng mas marami. At akala mo maayos lang iyon? Habang kausap ko si Luis, nakita ko na ilang mga bisita mula sa charity gala ang kumukuha ng video ng eksena gamit ang kanilang mga telepono. Ang kwento ng milyonaryang biyenan na nahuli ang kanyang magnanakaw na manugang ay kakalat sa social media bago matapos ang gabi.
Para kay Cynthia, na binuo ang kanyang buong social identity sa kanyang imahe bilang isang eleganteng at kagalang-galang na asawa, mas malala pa ito kaysa sa kulungan. Tinapos ni Detective Garcia ang pagbasa ng Miranda rights at sinimulang i-escort si Cynthia palabas. Pero bago sila makarating sa pinto, lumingon si Cynthia sa akin na may ekspresyon na hindi ko pa nakita dati. Purong desperadong galit. "Dolores, hindi mo naiintindihan ang ginawa mo," sigaw niya sa akin. "Sira na ang buhay ko, ang mga kaibigan ko, ang reputasyon ko, lahat ay wasak. At bakit? Dahil sa isang stupid na singsing na hindi mo naman isinusuot." "Hindi," mahinahon kong sagot. "Dahil sa 10 taon ng pagnanakaw, panghihiya at pagmamaltrato. Ang singsing ngayon ay ang huling patak lamang." "Pero binigyan kita ng pamilya," patuloy niyang sigaw. "Binigyan kita ng mga apo na hindi mo kailanman nagkaroon. Binigyan ka namin ni Louie ng layunin sa iyong katandaan." Iyon ang pinakakatawa-tawang pahayag na narinig ko sa loob ng maraming taon. "Cynthia, hindi mo ako binigyan ng pamilya. Ginawa mong mga estranghero ang pamilya ko na tinatrato ako na parang pabigat. At tungkol sa mga apo, nagpasya kayong dalawa na huwag magkaanak. Tandaan mo? Sinabi mong sisirain ng mga bata ang iyong figura at makakasagabal sa iyong karera." Lalo pang naging hindi komportable si Luis sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Sa tingin ko, sa wakas ay nakikita na niya si Cynthia kung sino talaga siya, mapanlinlang, makasarili, at handang-handang magsinungaling kapag sa wakas ay nahuli na siya sa kanyang mga ginawa. "Dolores!" sigaw ni Cynthia habang sinusubukan siyang patuluyin ng detective. "Kung itutuloy mo to, mawawala sa iyo ang anak mo magpakailanman. Hindi ka patatawarin ni Louis sa pagsira mo sa kanyang kasal." Tumingin ako kay Louis. Nakatayo siya roon, pinapanood ang kanyang asawa na nagbabanta habang inaaresto dahil sa pagnanakaw sa sarili niyang ina. "Louis," sabi ko, "ganyan ba ang nararamdaman mo? Sa tingin mo ba sinira ko ang kasal niyo?" Natahimik si Luis ng matagal, pinoproseso ang lahat ng natuklasan niya sa nakalipas na 2 oras. Ang kanyang asawa ay hindi ang eleganteng at sopistikadang babae na akala niyang napasagot niya. Isa siyang magnanakaw na pinagsasamantalahan ang kanyang matandang ina sa loob ng maraming taon, habang minamanipula siya para maniwala na ang pagiging makakalimutin ng kanyang ina ay senyales ng pagkaulyanin. "Hindi sa wakas ay sabi niya, nasira ang kasal ko noong sandaling nagdesisyon si Cynthia na nakawan ka sa unang pagkakataon. Hindi ko lang napansin hanggang ngayon." Hindi nakapagsalita si Cynthia sa unang pagkakataon. Umaasa siyang sisisihin ako ni Louis sa kanyang mga problema tulad ng ginawa niya ng maraming beses dati. Pero ngayon, masyadong malinaw ang ebidensya at masyadong halata ang mga kasinungalingan. Pagkatapos madala si Cynthia, inabutan ako ni Patrick ng isang karagdagang folder. "Mrs. Dolores, meron pa kayong kailangang malaman. Sa aming investigasyon, natuklasan namin na nakikipag-ugnayan si Cynthia sa isang abogadong dalubhasa sa mga huling habilin at mana. Tila, nagsasaliksik siya ng mga legal na paraan para questionin ang huling habilin ng iyong yumaong asawa kung sakaling pumanaw ka." Lalo pang nasusuka si Louis. "Anong ibig sabihin niyan?" "Ibig sabihin," paliwanag ni Frank, "hindi lamang ninanakawan ng iyong asawa ang kanyang ina sa kasalukuyan, nagpaplano na siya para sa hinaharap, iniimbestigahan kung paano kunin ang buong mana kapag namatay na ang kanyang ina." Idinagdag ni Patrick, "Nakakita kami ng mga email sa pagitan ni Cynthia at ng abogadong ito na tinatalakay ang posibilidad na ideklarang mentally incompetent ang iyong ina. Ang plano ay ipakita na mayroon kang senile dementia at sa makatuwid ay walang legal na kapasidad na pamahalaan ang iyong pananalapi o ari-arian." Nanlamig ang aking dugo. Pinaplano niyang ideklara akong mentally incompetent. "Oo," pagpapatuloy ni Patrick. Sa isa sa mga email, binanggit ni Cynthia na madalas kang nawawalan ng gamit at maaari itong gamitin bilang ebidensya ng paghina ng isip. Siyempre, ngayon alam na natin na hindi ka nawawalan ng gamit. Ninanakaw niya ang mga ito. Mabigat na napaupo si Louis sa isang upuan sa lobby. "Diyos ko," bulong niya. "Siya, pinaplano niyang nakawin lahat sa'yo."
Hindi lang iyon, idinagdag ni Frank. Natuklasan din namin na pinipilit niya si Louie na kumbinsihin kang lumipat sa isang retirement home. Kapag na-institutionalize ka na, mas madali na sanang makakuha ng court order na nagdedeklarang mentally incompetent ka. Naalala ko ang lahat ng mga usapan kung saan banayad na iminumungkahi ni Cynthia na masyado na akong matanda para manirahan mag-isa, na kailangan ko ng profesional na pangangalaga, na mas magiging masaya ako sa isang lugar na idinisenyo para sa mga taong kaedad ko. Hindi ito tunay na pag-aalala. Ito ay isang kalkuladong estratehiya para makuha ang aking yaman. Mrs. Dolores, sabi ni Patrick, mas mapanganib ang iyong manugang kaysa sa una nating inakala. Hindi natin pinag-uusapan ang isang babaeng biglaang kumuha ng ilang alahas. Pinag-uusapan natin ang isang taong bumuo ng isang pangmatagalang plano para nakawin ang iyong buong mana at ideklara kang mentally incompetent para legal na bigyang katwiran ito. Itinaas ni Louis ang kanyang ulo at tiningnan ako ng may luha sa kanyang mga mata. Ma, wala akong hinala sa lahat ng ito. Nang banggitin ni Cynthia ang retirement home, akala ko'y dahil tunay siyang nag-aalala sa iyong kapakanan. Louis, sabi ko, naupo sa tabi niya, minanipula ka ng asawa mo tulad ng pagmamanipula niya sa akin. Alam na alam niya kung ano ang sasabihin para maniwala kang mabuti ang kanyang intensyon. Isinara ni Frank ang kanyang folder at seryosong tumingin sa akin. Dolores, sa lahat ng ebidensyang ito, malamang na mag-aalok ang district attorney kay Cynthia ng isang plea bargain. Depende sa kung paano natin ito hahawakan, maaari siyang makulong sa pagitan ng 5 at 15 taon. At paano ang perang ninakaw na niya? Tanong ko. Karamihan sa mga pirasong ibinenta niya ay binili ng mga pribadong kolektor, paliwanag ni Patrick. Maaari nating matunton at mabawi ang humigit kumulang na 60% ng ninakaw na halaga. Ang natitira ay malamang na nagastos na sa kanyang marangyang pamumuhay. Malalim na bumuntong hininga si Louis. Ma, anong mangyayari ngayon? Anong mangyayari sa akin? Anong mangyayari sa pamilya natin? Magandang tanong iyon. Sa loob ng 2 oras, tuluyang nagbago ang aking pamilya. Arestado ang aking manugang at nahaharap sa maraming taon sa kulungan. Sa wakas ay naunawaan ng aking anak na kasal siya sa isang kriminal na nagplanong nakawin lahat mula sa akin, at ako, ang ulyanin na matandang babae na naging invisible sa loob ng 10 taon, ay biglang naging sentro ng atensyon. Louis, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Ang mangyayari ngayon ay kailangan mong magpasya kung anong uri ng lalaki ang gusto mong maging. Sa loob ng 10 taon, naging tahimik kang kasabwat sa pagmamaltrato sa akin ng iyong asawa. Ngayon, alam mo na ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa impormasyong iyon? Ma, gusto kong ayusin ang mga bagay-bagay sa'yo. Gusto kong bumawi sa lahat ng taon na hindi kita ipinagtanggol. Ang pagbawi ay hindi tungkol sa pera, Louis. Tungkol ito sa respeto. Tungkol ito sa hindi na muling pagpayag na tratuhin ako ng sinuman na parang invisible sa sarili kong tahanan. Tumango si Louis. Pwede ba akong manatili sa iyo ngayong gabi? Ayokong mag-isa sa bahay pagkatapos ng lahat ng ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, humihiling sa akin ang aking anak sa halip na hilingin na mag-adjust ako sa mga pangangailangan ng kanyang asawa. Siyempre, pwede kang manatili, Louis, pero bukas kailangan nating mag-usap ng seryoso kung paano natin muling bubuuin ang ating relasyon. Pag-alis namin sa hotel, nakita ko na lumalabas na ang kwento sa lokal na balita. Milyonaryang matanda, nahuli ang magnanakaw na manugang na may $3 milyong na singsing. Pagsapit ng bukas, malalaman ng buong lungsod na si Dolores, ang invisible na matandang babae, ay isang babae na may higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ng sinuman. Kinabukasan, gumising ako na may ibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, gumising ako sa sarili kong bahay nang hindi pakiramdam na isang nanghihimasok sa sarili kong tahanan. Natulog si Louis sa kanyang lumang silid, at nang bumaba ako para mag-almusal, nakita ko siya sa kusina na nagtitimpla ng kape.
Ito ang unang pagkakataon sa isang dekada na may gumawa ng isang bagay para sa akin sa sarili kong kusina sa halip na asahan na ako ang magsisilbi sa lahat. "Magandang umaga, Ma," sabi niya, at mayroong kakaiba sa kanyang boses. Respeto, isang tahimik na paghingi ng tawad sa bawat salita. "Magandang umaga, anak." Naupo ako sa mesa kung saan ako nag-almusal kasama si Mario sa loob ng 40 taon. Ang mesa kung saan ipinaramdam sa akin ni Cynthia na ako ay isang hindi inaasahang bisita sa loob ng napakatagal na panahon. Inilapag ni Luis ang isang tasa ng kape sa harap ko at naupo sa kabilang panig. "Ma, hindi ako nakatulog kagabi. Iniisip ko ang lahat ng pagkakataon na masama ang trato sa iyo ni Cynthia at wala akong sinabi. Naaalala ko ang lahat ng pagkakataon na binanggit mong may hindi ka mahanap at akala ko'y memorya mo na yon. Louie," mahina kong putol, "hindi mo kailangang parusahan ang iyong sarili sa pagiging biktima ng manipulasyon. Napakatalino ni Cynthia. Alam na alam niya kung paano ipakita ang mga bagay-bagay para magmukhang nag-aalala siya sa aking kapakanan habang ninanakawan niya ako. Pero anak mo ako, dapat nasa panig mo ako, dapat nakita ko ang mga senyales." Humigop ako ng kape at tinitigan siya ng diretso. "Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin mo sa hinaharap. Ang tanong ay, susubukan mo bang iligtas ang iyong kasal sa isang babaeng nagplanong nakawin lahat sa akin at ideklara akong mentally incompetent?" Natahimik si Luis ng matagal. Nakita ko ang panloob na pakikibaka sa kanyang mukha. 10 taon siyang kasal kay Cynthia. Sa kabila ng lahat ng natuklasan niya, asawa pa rin niya ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Frankie yon. "Dolores, may mahalaga akong balita. Gusto ng district attorney na makipagkita sa iyo ngayong umaga. Tila mas malaki ang kaso ni Cynthia kaysa sa una nating inakala." "Mas malaki paano?" "Hinalughog nila ang bahay niya kagabi at nakahanap ng isang lihim na silid sa basement." "Dolores, hindi lamang sa iyo nagnanakaw ang iyong manugang. Nagpapatakbo siya ng isang operasyon ng pagnanakaw at muling pagbebenta ng mga antigo na sangkot ang ilang mayayamang pamilya sa lungsod." Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Nakahanap sila ng mahigit 50 piraso ng sining at alahas na hindi sa kanya o kay Luis. Tila ginagamit niya ang kanyang access sa mga social event ng mataas na lipunan para tukuyin ang mga target at pagkatapos ay mag-organisa ng mas detalyadong pagnanakaw. Ang bahay mo ay hindi lang ang tanging target niya, ito ang kanyang base of operations. Namutla si Luis. "Sinasabi mo bang ang bahay natin ay naging sentro ng isang criminal operation sa loob ng maraming taon?" Nagpatuloy si Frank. "Mayroon pa. Nakahanap sila ng mga sulat na nagpapahiwatig na nagbebenta si Cynthia ng impormasyon sa mga propesyonal na magnanakaw. Mga plano ng bahay, mga schedule ng pamilya, impormasyon tungkol sa mga security system. Sangkot na ngayon ang FBI dahil tila ang operasyong ito ay tumatawid sa mga hangganan ng estado." Hindi ko mapaniwalaan ang naririnig ko. Ang babaeng kasalo ko sa mesa sa loob ng 10 taon na natulog sa ilalim ng aking bubong, na kumain ng aking pagkain, ay hindi lamang ninanakawan ako, nagpapatakbo pa siya ng isang criminal enterprise mula sa aking sariling tahanan. "Frank, ano ang ibig sabihin nito para kay Luis? Maaari ba siyang ituring na kasabwat?" Gusto siyang tanungin ng FBI syempre, pero sa ngayon, lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na walang alam si Louie sa mga criminal activities ng kanyang asawa. Maingat siya na ilayo siya sa kanyang operasyon. Pagkatapos ibaba ang telepono, naupo kami ni Luis ng tahimik. Ang aking bahay, ang tahanang itinayo namin ni Mario ng may labis na pagmamahal, ay nilapastangan sa mga paraan na ngayon ko palang nauunawaan. "Ma," sa wakas ay sabi ni Luis, "paano posible nakasal ako sa isang kriminal sa loob ng 10 taon at hindi ko man lang napansin?" "Dahil ayaw niyang mapansin mo," sagot ko. "Luis, ang mga taong tulad ni Cynthia ay eksperto sa paghihiwa-hiwalay ng kanilang mga buhay. Para sa'yo, siya ang eleganteng asawa na kasama mo sa mga social event. Para sa akin, siya ang manugang na patuloy na nanghihiya sa akin. Para sa kanyang mga biktima, siya ang magnanakaw na nagpaplano ng mga pagnanakaw.
Pinananatili niyang hiwalay ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Isang oras ang lumipas, dumating si Frank kasama ang 2 ahente ng FBI. Ipinakilala ni na Agent Karen Brooks at Agent Michael Smith ang kanilang sarili at ipinaliwanag na ang kaso ni Cynthia ay bahagi na ngayon ng isang federal na investigasyon sa isang sindikato ng pagnanakaw ng sining at antigo na nag-ooperate sa loob ng ilang taon. Mrs. Dolores, sabi ni Agent Brooke, naniniwala kami na ginagamit ng iyong manugang ang iyong bahay bilang command center sa loob ng hindi bababa sa 3 taon. Natukoy namin ang mga koneksyon sa mga pagnanakaw sa 6 na magkakaibang estado. Idinagdag ni Agent Smith, ang nagpapaging partikular na interesante sa kasong ito ay nakabuo si Cynthia ng isang napakasopistikadong pamamaraan. Sa halip na simpleng magnakaw sa mga random na bahay, nag-aalaga siya ng mga sosyal na relasyon sa mga mayayamang pamilya, pinag-aaralan ang kanilang mga tahanan sa mga social event, at pagkatapos ay ibinebenta ang impormasyong iyon sa mga profesional na magnanakaw. Pero paano niya nagawang panatilihing lihim ang lahat ng ito? Tanong ni Lewis. Napakatalino ng iyong asawa, paliwanag ni Agent Brooks. Hindi siya direktang sumasali sa mga pisikal na pagnanakaw. Ang kanyang papel ay tagakalap ng impormasyon at facilitator. Dumadalo siya sa mga charity event, eleganteng hapunan, mga pagbubukas ng art gallery, at sinasaulo ang mga detalye tungkol sa mga tahanan at ari-arian ng ibang pamilya. Nagpakita si Agent Smith ng isang folder na puno ng mga litrato. Nakahanap kami ng daan-daang litrato na lihim niyang kinunan sa mga social event. Mga litrato ng mga painting, sculpture, alahas na suot ng ibang babae, kahit mga litrato ng mga security system at layout ng bahay. Tiningnan ko ang mga litrato at nakilala ang marami sa mga bahay. Mga tahanan ito ng mga pamilyang kilala ko, mga babaeng nakasalamuha ko sa mga charity event sa loob ng maraming taon. Agent Brooks, tanong ko, ibig sabihin ba nito may iba pang pamilya na biktima rin ni Cynthia? Hindi bababa sa 12 pamilya ang natukoy namin sa ngayon. Ang kabuuang halaga ng mga pagnanakaw na ikinonekta namin sa kanyang operasyon ay lumampas sa $2 milyong. Mukhang tuluyang nasira si Lewis. Agent Smith, anong mangyayari sa akin? Iisipin ba nilang kasama ako rito? Mr. Lewis, sinuri namin ang iyong mga financial record, iyong mga komunikasyon, iyong mga pattern ng aktibidad. Walang ebidensya na mayroon kang kaalaman o partisipasyon sa mga criminal activities ng iyong asawa. Gayunpaman, kailangan namin ang iyong buong kooperasyon sa aming investigasyon. Tumingin ng diretso sa akin si Agent Brooks. Mrs. Dolores, mayroon pa ba kayong kailangang malaman? Nang aristuhin namin si Cynthia kagabi, agad siyang nagsimulang makipagnegosasyon. Nag-aalok siya ng impormasyon tungkol sa kanyang buong criminal network kapalit ng isang pinababang sentensya. Anong uri ng impormasyon? Mga pangalan ng lahat ng kanyang mga kasabwat, mga detalye tungkol sa mga hindi pa nalulutas na pagnanakaw, mga lokasyon kung saan nakatago ang mga ninakaw na piraso. Handa niyang isuko ang kanyang buong organisasyon para maiwasan ang 20 taon sa kulungan. Sumandal si Frank. At ano ang ibig sabihin niyan para kay Dolores? Gaano katagal maaaring makulong si Cynthia kung makikipagtulungan siya? Kung ang kanyang testimonya ay makakatulong na malutas ang lahat ng kaugnay na kaso at magdulot ng pag-aresto sa iba pang miyembro ng network, maaari siyang makulong sa pagitan ng 5 at 8 taon sa halip na 20 hanggang 25 taon. Malalim na bumuntong hininga si Lewis, kaya kahit ngayon, kahit na naaresto na, nakakahanap pa rin si Cynthia ng paraan para manipulahin ang sistema para sa sarili niyang kapakinabangan. Ganyan gumagana ang matatalinong kriminal, paliwanag ni Agent Smith. Lagi silang may planong pagtakas. Pagkaalis ng mga ahente ng FBI, naupo ako sa aking sala, sinusubukang iproseso ang lahat ng nalaman ko. Naging sentro ng isang criminal operation ang aking bahay sa loob ng maraming taon. Ang babaeng nagparamdam sa akin na invisible ay ginagamit pala ang aking tahanan para magplano ng mga krimen laban sa ibang pamilya na tulad ng sa amin. Ma, sabi ni Lewis na upo sa tabi ko, paano natin malalampasan ito?
Paano ko muling bubuuin ang aking buhay pagkatapos matuklasan na kasal ako sa isang kriminal sa loob ng 10 taon? Tiningnan ko ang aking anak, itong 40 taong gulang na lalaki na biglang mukhang isang nawawalang bata. Luis, ang gagawin mo ay ang parehong gagawin ko. Magpapasya ka na hindi mo hahayaang si Cynthia ang magtakda ng natitirang bahagi ng iyong buhay. Nagsinungaling siya sa'yo. Ninakawan niya ako at ginamit ang ating pamilya para sa kanyang sariling mga layuning kriminal. Pero ngayon na alam natin ang katotohanan, nasa atin ang kapangyarihan na magpasya kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. At ano ang gusto mong gawin, Ma? Ngumiti ako, nakakaramdam ng isang lakas na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Anak, ipapakita ko sa mundo kung sino talaga si Dolores at sisiguraduhin kong walang ibang pamilya ang kailangang dumaan sa pinagdaanan natin. Ang mga sumunod na araw ay isang ipo-ipo ng mga gawain na tuluyang nagbago sa aking buhay. Nag-organisa si Frank ng isang press conference kung saan ako lilitaw bilang pangunahing biktima ng criminal scheme ni Cynthia, ngunit bilang babae rin na nagawang ilantad ang buong operasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ako ang magiging sentro ng atensyon para sa mga tamang dahilan. Sa umaga ng press conference, maaga akong gumising at nagsuot ng aking pinakamagandang emerald green na bestida, yung binili ko para sa aming wedding anniversary ni Mario. Ngunit hindi ko kailanman naisuot dahil laging may sarkastikong komento si Cynthia tungkol sa aking mga makalumang damit. Isinuot ko ang mga natitirang alahas mula sa aking koleksyon, ang mga pirasong hindi nagawang nakawin ni Cynthia, at sa unang pagkakataon sa isang dekada, naramdaman ko na ako ang eleganteng at makapangyarihang babae na tunay kong pagkatao. Tinulungan ako ni Luis na makarating sa gusali kung saan gaganapin ang kumperensya. Ma, sabi niya habang papasok kami, proud ako sa'yo. Alam kong naging terrible ang mga araw na ito, pero ang paraan ng paghawak mo sa lahat ng ito, magiging proud din si Papa. Puno ang silid ng mga mamamahayag, mga kamera ng telebisyon at mga mausisang manonood na dumating para pakinggan ang kwento ng milyonaryang matandang babae na nahuli ang kanyang kriminal na manugang. Nang pumasok ako sa silid, naramdaman ko ang lahat ng mga mata na nakatuon sa akin. Pero ngayon, hindi nila ako tinitingnan ng may awa o pagmamaliit. Tiningnan nila ako ng may respeto, kuryosidad, kahit na paghanga. Unang lumapit si Frank sa podium. Magandang umaga, ang pangalan ko ay Frank Miller at kinakatawan ko si Mrs. Dolores, 71 taong gulang na hindi lamang biktima ng isang criminal scheme na pinapatakbo ng kanyang sariling manugang, kundi naging instrumento rin sa paglalantad ng isang sindikato ng pagnanakaw na nag-ooperate sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay inimbitahan niya akong magsalita. Habang papalapit ako sa mikropono, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Sa loob ng 10 taon, pinatahimik ako, binaliwala, tinrato na parang walang halaga ang aking mga salita. Ngayon, 12 ng tao ang naghihintay na marinig kung ano ang sasabihin ko. Ang pangalan ko ay Dolores, simula ko. At sa nakalipas na 10 taon, biktima ako ng psychological abuse at sistematikong pagnanakaw ng aking manugang na si Cynthia. Pero ang gusto kong maintindihan ninyo ay hindi lamang ito ang aking kwento. Ito ang kwento ng maraming matatanda na binibiktima ng mga miyembro ng pamilya na tinitingnan sila bilang mga madaling target. Nagpatuloy ako sa pagkukwento, pero hindi bilang isang kaawa-awang biktima. Ikinuwento ko ito bilang isang babaeng lumaban na nag-ingat ng mahahalagang lihim hanggang sa tamang sandali at sa wakas ay nakahanap ng paraan para makamit ang hustisya. Akala ni Cynthia ako ay isang ulyanin na matandang babae na hindi kailanman mapapansin ang kanyang mga krimen, sabi ko. Pero ang hindi niya alam ay tinuruan ako ng aking yumaong asawa na maging mapagmasid, matiyaga at strategic. Nang maghinala akong may mali, hindi ako direktang kumpronta. Nag-imbestiga ako, nangalap ng ebidensya at hinintay ang perpektong sandali para kumilos. Nagtaas ng kamay ang isang mamamahayag.
Mrs. Dolores, bakit ka naghintay ng matagal bago kumilos? Bakit hindi mo inireport ang mga pagnanakaw nang magsimula ito? Dahil kailangan ko ng sapat na ebidensya para masigurado na hindi mamamanipula ni Cynthia ang sitwasyon, sagot ko. Ang mga taong tulad ng aking manugang ay eksperto sa pagpapamukha sa kanilang sarili na biktima. Kung kumilos ako ng maaga na may hindi sapat na ebidensya, nakahanap sana siya ng paraan para kumbinsihin ang lahat na ako ay isang litong matandang babae na gumagawa ng mga kwento. Isa pang mamamahayag ang nagtanong kung ano ang naramdaman ko nang malaman na ginamit ang aking bahay bilang command center para sa isang criminal network. Naramdaman kong tinraidor ako, syempre, pero naramdaman ko ring makapangyarihan dahil sa huli, ako ang nagwakas sa operasyong kriminal na iyon. Ang aking report ang nagdulot ng mga pag-aresto, ang aking ebidensya ang naglantad sa buong network. Pagkatapos ng press conference, nagsimulang mangyari ang isang pambihirang bagay. Hindi tumigil sa pagtunog ang aking telepono. Gusto akong interviewin ng mga mamamahayag mula sa buong bansa. Gustong ikwento ng mga documentary producer ang aking istorya. Pero ang mga tawag na pinakanakaantig sa akin ay mula sa ibang matatandang babae na nakita ang balita at nakilala ang mga elemento ng aking kwento sa kanilang sariling buhay. Isang babaeng nagngangalang Diana ang tumawag sa aking umiiyak. Dolores, napanood ko ang interview mo sa telebisyon at sa tingin ko ninanakawan ako ng aking manugang. Nawawala ang aking mga alahas pero sinasabi ng anak kong babae na normal lang sa mga matatanda na mawalan ng gamit. Pagkatapos kong pakinggan ka, napagtanto kong baka hindi nawawala ang aking memorya. Isa pang babae, si Grace, ang nagsabi sa akin na pinipilit siya ng kanyang manugang na pumirma ng mga dokumento na hindi niya lubos na nauunawaan. Pagkatapos kong makita ang kwento mo, napagtanto kong kailangan kong kumuha ng sarili kong abogado, hindi umasa sa abogadong inirerekomenda ng aking manugang. Ang mga usapang ito ang nagpaunawa sa akin na ang aking karanasan kay Cynthia ay hindi natatangi. Mayroong libu-libong matatanda na binibiktima ng mga miyembro ng pamilya na inaabuso ang kanilang tiwala at marami sa kanila ang walang mga resources o kaalaman para ipagtanggol ang kanilang sarili. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ni Luis ng isang mahaba at mahirap na usapan tungkol sa aming kinabukasan. Ma, sabi niya, nagpasya na akong hiwalayan si Cynthia. Hindi ko na kayang magpatuloy na kasal sa isang taong labis kang sinaktan at naging isang kriminal. Sigurado ka ba anak? Napakalaking desisyon yan. Ganap na sigurado. Sa loob ng 10 taon, pinili ko si Cynthia kaysa sa iyo at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali. 3 araw ang lumipas, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Isang television producer na nagngangalang Peter na nakapanood ng aking press conference. Mrs. Dolores, may gusto akong ipropose sa inyo. Naisip niyo na ba na magkaroon ng sarili ninyong show kung saan tinutulungan niyo ang ibang matatanda na maaaring binibiktima ng mga miyembro ng pamilya? Naging interesado ako sa ideya. Anong uri ng show? Isang show kung saan maaaring tumawag ang mga tao para ikwento ang kanilang mga istorya at kung saan maaari kang mag-alok ng payo batay sa iyong karanasan. Maaari rin tayong magkaroon ng mga legal expert at psychologist para tumulong. Tatawagin natin itong Dolores' Wisdom o isang bagay na tulad niyan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, may nag-aalok sa akin ng isang platform para gamitin ang aking karanasan at kaalaman para tulungan ang iba. Sa loob ng 71 taon, ako ang naging tapat na asawa, ang nagsasakripisyong ina, ang invisible na biyenan. Ngayon, sa wakas, ay mayroon akong pagkakataon na maging higit pa. Isang tagapagtanggol, isang tagapagturo, isang boses para sa mga taong pinatahimik tulad ko. Peter, sabi ko, interesado ako sa iyong proposal, pero mayroon akong ilang kondisyon.
Noong gabing iyon, habang naghahanda ako para matulog sa aking bahay, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nang hindi pakiramdam na isang nanghihimasok sa sarili kong tahanan, pinag-isipan ko ang lahat ng nagbago. Isang linggo ang nakalipas, ako ang invisible na matandang babae na binaliwala ng lahat. Ngayon, ako ay isang public figure na ang kwento ay nagbigay inspirasyon sa daan-daang tao na suriin ang kanilang sariling mga sitwasyon sa pamilya. Nag-vibrate ang aking telepono na may text message mula kay Frank. Dolores, nakatanggap ako ng balita mula sa FBI dahil sa iyong kaso at sa impormasyong ibinibigay ni Cynthia, naaresto na nila ang 6 pang miyembro ng criminal network. Ang iyong katapangan ay hindi lamang nagligtas sa iyo, nagligtas ito sa maraming iba pang pamilya mula sa pagiging biktima. Ngumiti ako habang pinapatay ko ang ilaw. 10 taon na sinubukan ni Cynthia na gawin akong invisible, na kumbinsihin akong wala akong halaga, na masyado akong matanda at walang silbi para maging mahalaga. Pero sa huli, ang aking lakas, pasensya at katalinuhan ang nagwakas sa kanyang paghahari ng takot. Ang walang silbing matandang babae ay naging mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng sinuman. 2 linggo pagkatapos ng press conference, nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay na hindi ko kailanman inakala. Ang television show na Dolores' Wisdom ay naging isang pambansang phenomenon. Araw-araw kaming nakakatanggap ng daan-daang tawag mula sa mga matatanda na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento ang kanilang mga istorya ng pang-aabuso at pagnanakaw sa pamilya. Opisyal na itinatag ni Frank ang Dolores Foundation for the Protection of Seniors na may paunang donasyon na $200,000 mula sa aking lihim na mana. Nakakatawa. Ang perang pinaplano ni Cynthia na nakawin sa akin ay ginagamit na ngayon para protektahan ang ibang tao mula sa mga kriminal na tulad niya. Pero ang tunay na kasiyahan ay dumating nang tawagan ako ni Patrick, ang aking private detective na may pambihirang balita. Dolores, mas naging mahalaga pa ang testimonya ni Cynthia kaysa sa inaasahan natin. Nagawa ng FBI na arestuhin ang buong criminal network, 15 tao sa kabuuan, kabilang ang mga professional na magnanakaw, ang mga corrupt na appraiser na nagpeke ng mga valuation at ang mga art dealer na bumili ng mga ninakaw na piraso. At ano ang mangyayari kay Cynthia? Tanong ko. Narito ang interesanteng bahagi. Sa kabila ng kanyang kooperasyon, nagpa siya ang hukom na masyadong malawak ang kanyang mga krimen para sa isang pinababang sentensya. Maglilingkod siya ng 12 taon sa federal prison at paglabas niya, kailangan niyang bayaran ng buo ang lahat ng biktima. 12 taon. Si Cynthia, na gumugol ng 1 dekada sa pagpaparamdam sa akin na invisible, ay ngayon ang maglalaho ng mahigit 1 dekada. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Noong hapong iyon, nakatanggap ako ng isang tawag na lubos na ikinagulat ko. Dolores, si Cynthia to. Bumilis ang tibok ng puso ko. Paano ka nakakatawag mula sa kulungan? Pinayagan nila akong tumawag. Dolores, kailangan kitang makausap. Importante ito. Sa loob ng 10 taon, iniiwasan ko ang direktang mga komprontasyon kay Cynthia. Pero ngayon, na lahat ng katotohanan ay nailantad na at siya ay nasa kulungan, sa wakas ay mayroon akong lakas ng loob na pakinggan kung ano ang sasabihin niya. Magsalita ka, Cynthia. Nagkaroon ng mahabang katahimikan at pagkatapos ay narinig ko ang isang bagay na hindi ko pa narinig dati. Umiiyak si Cynthia, hindi ang mga mapanlinlang na luha na ginamit niya nang arestuhin siya, kundi isang tunay, desperadong paghikbi. Dolores, kailangan mong malaman ng isang bagay. Noong nagsimula akong magnakaw sa'yo, akala ko talaga walang halaga ang mga gamit mo. Pero nang malaman kong may halaga pala, hindi ko na mapigilan, parang isang adiksyon. At yun ba ang dapat magbigay katwiran sa 10 taon ng mga panghihiya at pagnanakaw? Hindi nito binibigyang katwiran. Pero kailangan mong maintindihan na hindi ko kailanman plinano na umabot sa ganoon. Sa simula, kinuha ko lang ang isang maliit na brotse dahil kailangan namin ng pera para sa bakasyon na gusto ni Luis.
Nang maibenta ko ito at walang nakapansin, kumuha ako ng iba pa at pagkatapos ay isa pa. Nakikinig ako ng tahimik habang nagpapatuloy si Cynthia sa kanyang pag-amin. Dolores, ang totoo, lagi kitang kinaiinggitan. Mayroon kang magandang bahay na ito. Nasa iyo ang respeto ni Mario. Mayroon kang buhay na gusto ko. At nang pumasok ako sa pamilyang ito, inasahan kong tratuhin akong parang reyna. Pero ikaw pa rin ang matriarch. Asawa lang ako ng anak. Kaya nagpasya kang gawin akong kaaway. Oo, eksakto yun ang ginawa ko. At habang lalo kitang hinihiya, lalo akong nakakaramdam ng kapangyarihan. Para bang sa pagpapaliit sa'yo, lumalaki ako. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na nagsalita sa akin si Cynthia ng may ganap na katapatan. Cynthia, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin sa lahat ng ito? Tanong ko sa kanya. Ano? Na sa loob ng 10 taon, sinubukan ko talagang kumonekta sa'yo. Sinubukan kong isama ka sa mga tradisyon ng pamilya, turuan ka ng mga recipe ni Mario, ibahagi sa'yo ang mga alaala ng bahay na ito, at kinuha mo ang lahat ng iyon at ginamit para saktan ako. Alam ko, bulong niya. Alam ko. At yon ang pinakamasakit sa akin ngayon. Dolores, sa kulungan, nagkaroon ako ng panahon para mag-isip at napagtanto kong sinira ko ang tanging tunay na pamilya na mayroon ako. Iniwan ako ng sarili kong mga magulang noong teenager ako. Ang pamilya mo ang tanging nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng isang bagay. At sinayang mo ito. Sinira ko ito. At hindi lang iyon, sinira ko rin si Louie. Tumawag siya sa akin kahapon para sabihin na nag-file na siya ng divorce. Sinabi niya sa akin na hindi niya kayang magpatuloy na kasal sa isang taong labis na nanakit sa kanyang ina. Totoo iyon. Naging ganap na transparent sa akin si Luis tungkol sa kanyang mga plano na hiwalayan si Cynthia. Hindi ko na kayang magpanggap na maisasalba pa ang kasal ko pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, sabi niya sa akin. Cynthia, sabi ko, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Anong gusto mong gawin ko sa impormasyong ito? Wala akong gustong gawin mo. Gusto ko lang malaman mo na napagtanto ko kung ano ang nawala sa akin. Hindi lamang nawala ang aking kalayaan, hindi lamang nawala ang aking kasal, nawala sa akin ang pagkakataon na magkaroon ng isang tunay na pamilya, na magkaroon ng isang biyenan na tunay na nagmamalasakit sa akin. Nagmalasakit ako sa iyo, Cynthia. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ko talagang intindihin kung bakit labis mo akong kinamumuhian. Hindi kita kinamumuhian, kinainggitan kita. At ang inggit na iyon ang nagpabago sa akin na maging isang halimaw. Ibinaba ko ang telepono, nakakaramdam ng isang kakaibang halo ng mga emosyon. 10 taon akong naghintay na marinig si Cynthia na aminin ang katotohanan tungkol sa kanyang pag-uugali. Pero ngayong sa wakas ay ginawa na niya, hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Naramdaman ko ang kalungkutan para sa lahat ng nawalang oras, para sa lahat ng nasayang na pagkakataon na magkaroon ng isang nagkakaisang pamilya. Noong gabing iyon, dumating si Luis para maghapunan sa akin. Ito ay isang bagay na sinimulan naming gawin ng regular mula nang arestuhin si Cynthia. Habang kumakain kami, ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa tawag. Sa tingin mo ba sinsero si Cynthia? Tanong niya sa akin. Sa tingin ko, sa wakas ay hinaharap na niya ang katotohanan ng kanyang mga ginawa. Sagot ko. Pero Luis, ang mahalaga ngayon ay hindi kung sa wakas ay naiintindihan ni Cynthia kung ano ang kanyang ginawang mali. Ang mahalaga ay matuto tayo sa karanasang ito. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sa loob ng 10 taon, hinayaan ng ating pamilya ang isang toxic na tao na kontrolin ang buong dynamics ng pamilya. Hindi ko nahahayaang muli na may magparamdam sa akin na invisible ako sa sarili kong tahanan. At umaasa akong hindi mo nahahayaang muli na may magmaltrato sa mga taong mahal mo. Tumango si Luis ng taimtim. Natutunan ko ang pinakamahirap na leksyon ng aking buhay. Hindi ko na muling pipiliin ang mababaw na kapayapaan kaysa sa pagtatanggol sa kung ano ang tama. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mas magandang balita. Ang Dolores Foundation ay nakatanggap ng isang anonymous na donasyon na $5 milyong mula sa isang mayayamang pamilya na naligtas mula sa pagiging biktima dahil sa impormasyong ibinahagi namin sa aming show.
Ipinaliwanag sa akin ni Frank, Dolores, napanood ng pamilya Peterson ang iyong show noong nakaraang linggo. Napagtanto ni Mrs. Peterson na ang kanyang apo ay nagpapakita ng eksaktong parehong mga pattern ng pag-uugali tulad ni Cynthia, pinipilit siyang pumirma ng mga dokumento, nagmumungkahi na lumipat siya sa isang retirement home, nanghihiram ng maliliit na piraso ng alahas. Dahil sa iyong kwento, kumuha siya ng isang private detective at natuklasan na ang kanyang apo ay nagpaplano ng isang scheme na katulad ng kay Cynthia at nagawa nilang pigilan ito ng tuluyan. Ang apo ay naaresto na at nabawi ni Mrs. Peterson ang lahat ng ninakaw. Sabi niya, iniligtas ng iyong show hindi lamang ang kanyang yaman, kundi marahil ang kanyang buhay. Hindi ka panipaniwala na isipin na ang aking kwento, ang aking sakit ay nabago sa isang bagay na makakaprotekta sa ibang pamilya. 10 taon na sinubukan ni Cynthia na nakawin ang aking halaga at dignidad. Pero sa huli, ang mismong karanasang iyon ang nagbigay sa akin ng isang layunin na mas malaki kaysa sa aking inakala. Noong gabing iyon, habang naghahanda ako para matulog, pinag-isipan ko ang pambihirang landas na tinahak ng aking buhay. 1 buwan ang nakalipas, ako ay isang invisible na matandang babae na nakakaramdam na walang silbi sa sarili niyang tahanan. Ngayon, ako ay isang pambansang tagapagtanggol para sa mga karapatan ng mga nakatatanda na may matagumpay na television show at isang foundation na nagliligtas sa mga pamilya. Sinubukan akong sirain ni Cynthia, pero sa halip, ginising niya ang isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makita siyang makulong. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang matuklasan kung sino talaga ako nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipagtanggol ang aking sarili. 1 taon pagkatapos ng pag-aresto kay Cynthia, nagbago ang aking buhay sa mga paraan na hindi ko kailanman inakala. Ang show na Dolores' Wisdom ay naging pinakapinanood na palabas sa telebisyon sa time slot nito, na ipinapalabas sa 32 magkakaibang bansa. Ang Dolores Foundation ay nakatulong sa mahigit 1,000 pamilya na tukuyin at pigilan ang mga financial abuse scheme laban sa mga matatanda. Pero ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi pampubliko. Ito ay personal. Kaninang umaga, habang dinidiligan ko ang mga bulaklak sa hardin na itinanim namin ni Mario 40 taon na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang ganap na hindi inaasahang pagbisita. Dumating si Luis, kasama ang isang eleganteng babae na nasa 40 taong gulang na may kayumangging buhok at isang tunay na ngiti na agad na nagpaalala sa akin kay Mario. "Ma," sabi ni Luis, halatang kinakabahan, "gusto kong ipakilala sa iyo ang isang taong napaka-espesyal. Ito si Nicole at, 6 na buwan na kaming nagde-date." Lumapit si Nicole nang may kumpiyansa, ngunit may respeto rin. "Mrs. Dolores, marami na akong narinig tungkol sa inyo. Ikinuwento sa akin ni Luis ang buong istorya ninyo at masasabi kong inspirasyon kayo sa mga kababaihan sa lahat ng edad." Ang unang napansin ko kay Nicole ay kung paano niya ako tiningnan ng may tunay na respeto, hindi nang may pagmamaliit na natanggap ko mula kay Cynthia sa loob ng maraming taon. Nang kausapin niya ako, direkta niya akong kinakausap, hindi si Louie, na para bang invisible ako. "Nicole," sabi ko, "ano sa tingin mo ang katotohanan na nakikipag-date sa'yo ang anak ko habang technically kasal pa rin siya?" Namutla si Louie, pero ngumiti si Nicole. "Mrs. Dolores, pinahahalagahan ko ang iyong direktang tanong. Ikinuwento sa akin ni Luis ang buong sitwasyon kay Cynthia bago kami nagsimulang mag-date. Na-finalize ang mga papeles ng diborsyo noong nakaraang linggo. Hindi ako kailanman magsisimula ng isang relasyon sa isang lalaking may asawa, anuman ang mga pangyayari. Nagustuhan ko ang kanyang katapatan. At ano ang masasabi mo sa pagkakaroon ng isang sikat na biyenan na lumalabas sa telebisyon na pinag-uusapan ang mga problema sa pamilya?" Tumawa si Nicole ng tunay. "Sa totoo lang, proud ako. Kinuha ninyo ang isang terrible na karanasan at ginawa itong isang bagay na tumutulong sa libu-libong tao. Nangangailangan iyon ng pambihirang lakas." Sa mga sumunod na buwan, pinagmasdan ko ang relasyon ni Luis at Nicole.
Ito ay ganap na naiiba sa kanyang kasal kay Cynthia. Hinihikayat ni Nicole si Louie na maglaan ng oras sa akin, na isama ako sa kanilang mga plano, na pahalagahan ang aking opinyon. Kapag nagho-host sila ng mga hapunan, iniimbitahan nila ako bilang matriarch ng pamilya, hindi bilang isang pabigat na kailangan nilang tiisin. Ang pinakapansin-pansing pagkakaiba ay tunay na gustong makilala ako ni Nicole. Nagtanong siya tungkol sa aking mga karanasan kay Mario, tungkol sa kasaysayan ng aming bahay, tungkol sa mga tradisyon ng pamilya. Sa halip na subukang palitan o burahin ang nakaraan, gusto niyang maging bahagi ng pagpapatuloy ng aming pamilya. Isang hapon, habang naghahanda kami ni Nicole ng hapunan, may tinanong siya sa akin na ikinagulat ko. "Mrs. Dolores, ano ang maaari kong gawin para masigurado na hindi ako magiging isang taong tulad ni Cynthia?" Huminto ako para pag-isipan ang kanyang tanong. "Nicole, naging ganoon si Cynthia dahil nakita niya ang ating pamilya bilang isang bagay na maaari niyang pagsamantalahan, hindi bilang isang bagay na maaari niyang ambagan. Iba ka na dahil sapat ang iyong pag-aalala para itanong ang tanong na iyan." Pero gusto kong maging specific. Anong mga pag-uugali ang dapat kong iwasan? Huwag mong subukang ihiwalay si Louie sa kanyang pamilya. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa akin kapag wala ako. Huwag mong isipin na dahil mas matanda ako, hindi mahalaga ang aking mga opinyon. At kung sakaling magkaroon ka ng problema sa akin, kausapin mo ako ng direkta. Huwag mong subukang manipulahin si Louie para maging tagapamagitan mo. Seryosong tumango si Nicole. "At mayroon ba akong maaaring gawin ng proactive para maging isang mabuting manugang?" Kilalanin na ang bahay na ito, ang pamilyang ito ay may kasaysayan na umiral bago ka dumating. Igalang mo ang kasaysayang iyon habang nag-aambag ka sa paglikha ng bagong kasaysayan. At huwag mong kalimutan na ang pagiging bahagi ng isang pamilya ay nangangahulugan ng pagbibigay kasing dami ng iyong tinatanggap. 6 na buwan ang lumipas, hiniling sa akin ni Louie na samahan ko siyang bumili ng engagement ring para kay Nicole. Nakakatawa. Nagsimula ang lahat sa pagnanakaw ni Cynthia ng isang $3 milyong na singsing. At ngayon, tinutulungan ko ang aking anak na pumili ng isang singsing para sumagisag sa tunay na pag-ibig. "Ma," sabi niya habang sinusuri namin ang iba't ibang opsyon. "Sa tingin mo ba tama ang desisyon kong ito? Sa tingin mo ba makakabuo kami ni Nicole ng isang bagay na pangmatagalan pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Cynthia?" Louis, ang pagkakaiba ni Nicole at Cynthia ay nakikita ni Nicole ang ating pamilya bilang isang bagay na mahalaga na gusto niyang protektahan. Nakita ni Cynthia ang ating pamilya bilang isang bagay na maaari niyang pagsamantalahan. Ang pangunahing pagkakaibang iyon ang ibig sabihin ng lahat. Naging perpekto ang proposal. Nag-organisa si Louis ng hapunan sa aming bahay sa dining room kung saan sa loob ng maraming taon ay ipinaramdam sa akin ni Cynthia na ako ay isang nanghihimasok. Pero ngayon, nakaupo ako sa ulo ng mesa sa aking karapat-dapat na lugar bilang matriarch ng pamilya habang nag-propose si Louie kay Nicole. Nang sumagot si Nicole ng oo, ang unang ginawa niya ay lumapit sa akin at yakapin ako. "Mrs. Dolores," sabi niya na may luha sa kanyang mga mata, "sana maging manugang ako na karapat-dapat sa inyo." "Nicole," sagot ko, "ikaw na." Ang araw ng kasal ang pinakamasayang pagdiriwang ng pamilya na nagkaroon kami sa loob ng mahigit 1 dekada. Ipinilit ni Nicole na ang seremonya ay gaganapin sa aming hardin bilang pagbibigay-pugay sa pamanang itinayo namin ni Mario. Sa seremonya, hiniling sa akin ni Louie na magbigay ng ilang salita. 2 taon na ang nakalipas, simula ko. Naniwala ako na ang kwento ng aking pamilya ay nagtapos sa kahihiyan at pagtataksil. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang terrible na karanasang iyon ay simpleng pagtatapos lamang ng isang kabanata, hindi ang katapusan ng buong aklat. Nicole, maligayang pagdating sa isang pamilya na ngayon ay marunong nang magpahalaga sa respeto sa isa't isa, katapatan at tunay na pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, habang nagdiriwang ang mga bisita sa hardin, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang text message.
Mula ito sa isang babaeng nagngangalang Karen na nanonood ng aking show mula pa sa simula. Dolores, gusto ko lang malaman mo na ang iyong kwento ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na i-report ang aking anak na nagnanakaw ng aking gamot para ibenta. Dahil sa iyong halimbawa, nabawi ko ang aking dignidad at kalusugan. Ngayon, ang aking anak ay nasa rehabilitation at ang aming relasyon ay gumagaling. Ang iyong katapangan ang nagbigay inspirasyon sa akin na hanapin ang akin. Regular na dumarating ang mga mensaheng ito. Mga tao mula sa buong mundo na nakahanap ng lakas para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan pagkatapos marinig ang aking kwento. Patunay ito na ang sakit na dinanas ko ay nabago sa isang bagay na positibo at makapangyarihan. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, naupo akong mag-isa sa aking hardin, pinag-iisipan ang pambihirang paglalakbay na aking naranasan. 2 taon na ang nakalipas, ako ay isang invisible na matandang babae na biktima ng isang manugang na tinitingnan ako bilang isang sagabal. Ngayon, ako ay isang pambansang tagapagtanggol, isang babae na may bagong manugang na tunay na gumagalang sa akin at ang matriarch ng isang pamilyang muling itinayo sa mga pundasyon ng katapatan at pag-ibig. Tumunog ang aking telepono sa huling pagkakataon. Si Frank iyon. Dolores, may huling balita ako tungkol kay Cynthia. Kaka-reject lang ng kanyang apela. Maglilingkod siya sa buong 12 taon ng kanyang sentensya. At ano ang nararamdaman ko tungkol doon? Tanong ko sa aking sarili ng malakas. Ikaw lang ang makakasagot sa tanong na iyan. Ang totoo, hindi na ako nakakaramdam ng galit kay Cynthia. Nakakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maging bahagi ng isang tunay na pamilya at sinayang niya ito dahil sa kasakiman at inggit. Ngayon ay gugugol siya ng 12 taon sa kulungan habang ako ay nagagalak sa bagong buhay na itinayo ko sa aking katapangan at determinasyon. Frank, sabi ko, hindi na bahagi ng aking kwento si Cynthia. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa libu-libong pamilya na natulungan natin, tungkol sa bagong relasyon ko kay Luis, tungkol sa kahangahangang manugang na mayroon ako ngayon, at tungkol sa legacy na aking itinatayo. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingala ako sa mga bituin at bumulong, Mario, sana proud ka. Ang invisible na matandang babae na halos mawalan ng lahat ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses, kanyang kapangyarihan at kanyang layunin. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagsira kay Cynthia. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang muling pagbuo sa aking sarili. Kung nagustuhan mo ang kwento ko, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagsulat pa ako ng mga kwentong tulad nito. Maraming salamat in advance. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ng taong ito? Gusto ko talagang marinig ang iyong mga iniisip, kaya i-drop mo sila sa mga komento. Lagi akong curious na malaman kung ano ang iniisip mo. At ipaalam mo sa akin kung saan mo narinig ang kwentong ito. Kung gusto mong makarinig pa ng mga kwento ng buhay na tulad nito, i-like mo ang video at mag-subscribe sa aking channel. Marami pang naghihintay para sa iyo.